Brigada News FM. The Music and News Authority is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1. Brigada News FM Cebu City 89.5. Brigada News FM General Santos City 93.1. Brigada News FM Zamboanga City 88.3. Brigada News FM Cotabato City 89.3. Brigada News FM Toledo City 103.1. Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5. Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7. Brigada News FM Coronadal City 99.3. Brigada News FM Calibo Aklan 102.9. Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5. Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5. Brigada News FM Kidapawan City 102.9. Brigada News FM Tacloban City. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5. Brigada News FM Olongapo City 107.3. Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1. Brigada News FM Iligan City 92.9. Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, 12:01 ng tanghali, mga kabrigada. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada News Headlines. Sa ulo ng mga balita, Joseph Scott Pemberton na ilipat na ng Camp Aguinaldo. DOJ kontento sa nagipagdinig sa Lourdes Lake case. Paglipat kay Pemberton sa AFP, welcome development. Billing statement ng Tagaytay Property, pirmado ng asawa at anak ni Vice President Binay. Samantala, Vice President Binay formal na inimbitahan na sa Senado. Pilipinas naglaan ng 500 billion budget para laban sa Ebola. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines, ang Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula rito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Sandy Matarcos. At Brigada Luna Agimata. Araw ngayon ng Miyerkules, October 22, 2014. 63 days na lamang po mga kabrigada at Pasko na. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balitang nasyonal. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Formal nang nailipat 8:40 ng umaga sa Camp Aguinaldo sa Quezon City si Private First Class Joseph Scott Pemberton na umano'y nasa likod ng pagpatay kay Jennifer Laude. Ayon kay AFP Chief General Gregorio Pio Katapang, pansamantalang mananatili si Pemberton sa JUSMAG Detention Facility na may aircon at 6 na mga bantay, kung saan 4 ang bantay mula sa AFP habang 2 naman mula sa US. Napag-alaman na ang container van kung saan nakadetain si Pemberton ay may laking 20-footer, may bunk bed at sariling palikuran. Layunin ng pagkustodya kay Pemberton ay upang bigyan daan na makaharap ito sa kasong may kaugnayan sa pagpatay sa Filipina transgender. Pinayagan na rin na makaalis ng bansa ang US Pelilio na sinasakyan ng US serviceman. Nilinaw naman ng AFP na ang pasilidad lamang sa Camp Aguinaldo ang ginamit para kay Pemberton, subalit ang kustodya kay sa US serviceman ay sakop pa rin ng Amerika, tulad na lamang ng mga magbabantay sa kanyang seguridad at maging ang pagkain nito.
Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Samantalang dilinaw ngayon ni Visiting Forces Agreement Executive Director Eduardo Oban na tanging joint security lamang ang pananatili ni U.S. Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Paliwanag ni Oban, mananatili si Pemberton sa AFP Headquarters sa preliminary investigation, subalit depende lamang ito sa magiging desisyon at kautusan ng Amerika. Ayon kay Oban, tanging ang seguridad lamang ang maaaring ibibigay ng Sandaang Lakas ng Pilipinas para kay Pemberton at hindi ang koordinasyon o kondisyon sa kasong kinasasangkutan nito na may kaugnayan sa pagpatay kay Jennifer Laude. Napagalaman na si Pemberton ay gwardyado ng US personnel habang siya ay nasa loob ng 20-footer container van, habang ang seguridad naman ito sa labas ng container van ay saklaw na ng Visiting Forces Agreement. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Welcome umano sa kampo ni Vice President Jejo Marbinay ang pahayag ni Senator Antonio Trillanes IV na nakahanda ito sa harapang debate kaugnay sa ibinabatong akusasyon laban sa kanya kaugnay sa umano'y overpriced na Makati City Building 2 anomaly at ang umano'y questionableng yaman nito sa Rosario, Batangas. Sa panayam ng Brigada News FM kay Cavite Governor John Vic Remulla at nagsilbing tagapagsalita ni Binay, sinabi nito na kaagad nilang pasisimulan ang sinasabing debate upang mapatunayan kung sino ang nagsasabi ng katotohanan na may kaakibat na mga dokumento. Ayon kay Remulla, ang pagharap sa one-on-one debate ang maaaring pagbigyan lamang ni Binay at hindi ang pagdalo sa imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Inihayag ng tagapagsalita ng pangalawang Pangulo, kaagad nilang isusulong sa National Television Network ang isinusulong na debate upang mabigyang linaw ang taong bayan sa mga ibinibintang na issue laban kay Binay. Yung iharap na lang niya kung anong ina-assert na tawag kay Vice President at he will defend it. Kung gusto niya, humarap siya, di waiting na rin kami, di ba? Pero ang mahirap kasi dito si Trillanes ang masigasig kung kami tayo. So, unahin na muna natin siya. Pagkatapos yan, nahamunin naman natin Senator Mark. Actually, depende yan kung papayag si Trillanes. Anytime, ready kami. Ang tinig po ni Cavite Governor John Vic Remulla. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Samantala sa kaugnay pa rin na balita, kampante ang kampo ni Vice President Jejo Marbinay na walang may lalabas na ebidensya si Senator Antonio Trillanes sa pinag-usapang debate sa pagitan ng Senador at ng Vice Presidente. Sa panayam ng Brigada News FM kay Governor John Vic Remulla, tagapagsalita ni Binay, sinabi nito na malakas lang ang loob ni Trillanes sa mga pagdinig sa subcommittee kaugnay sa Makati Building 2 anomaly dahil walang kumukontra dito at lahat pabor sa gustong palawasin na usapin ng Senador. Sa debate ayon kay Remulla, malalaman kung gaano kababaw ang mga pinupunto ni Trillanes laban sa Vice Presidente dahil alam naman ng lahat na sunod-sunod lamang ito sa mastermind ng Senate hearing na si DILG Secretary Marojas. Matatandaan na una nang hinamon ni Vice President Binay ng debate si Trillanes na pagbibigyan naman daw ng Senador. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Samantala, Department of Justice kontento sa naging pagdinig sa Laudes Lake case at paglipat kay Pemberton sa AFP. Welcome development ang report ihatid sa atin ni Brigada Bong Kagape. Brigada Bong, ibrigada mo! Brigada Live Report! Binigyan din ngayon ni Justice Secretary Laila de Lima na kontento umano siya sa pagpusad ng pagdinig sa kasong pagpatay kay Jennifer Laude na umano'y kagagawa ni U.S. Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton. Ayon kay de Lima, malinaw umano interesado ang pamahalaan ng Amerika para mabigyang linaw ang kasong pagpatay sa Filipina transgender. Magandang indikasyon din anya ang paglipat kay Pemberton sa may Campo Aguinaldo mula sa kustodiya ng Amerika, lalo na't patuloy ang pagsumikap ng prosecution panel upang mapanagot ang taong nasa likod ng insidente. Una nang tiniyak ng kalihim na porsigido ang pamalaan na hilingin ang pagkustodiya kay Pemberton habang hindi pa formal na isampa ang kaso sa korte. Mula sa DOJ, Brigada Joffrey Bong Kagape, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update.
Pirmado umano ng may bahay at anak ni Vice President Jejomar Binay ang umano'y billing statements para sa 3-bedroom log cabin sa Tagaytay Highlands. Ipinakita ni former Vice Mayor Ernesto Mercado ang dokumento, kabilang na ang mga resibo sa Senate Blue Ribbon Subcommittee bilang patunay na pagmamay-ari ng mga Binay ang nasabing Tagaytay property. Si Dr. Elenita Binay at Senator Nancy Binay ang tinutukoy na pumirma sa nasabing mga dokumento. Sa isinagawang hearing, sinabi ni Mercado na mayroong billings para sa membership sa International Golf Club sa Tagaytay Highlands na naka-address pa direkta sa mga bahay ng mga Binay sa Makati City. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Formal namang naipadala ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kay Vice President Jejomar Binay ang panibagong imbitasyon para dumalo sa susunod na pagdinig sa darating na October 30, 2014. Ito na ang pangalawang beses na inimbitahan ng subcommittee si Binay para bigyan umano ng pagkakataon ng pangalawang Pangulo na makapagpaliwanag kaugnay sa issue ng sinasabing overprice na Makati City Building 2 anomaly at ang umano'y questionabling yaman nito sa Rosario, Batangas. Sa kabila nito, inihayag ni Cavite Governor John Vic Rimulya na tagapagsalita ni Binay, hindi pa rin umano dadalo ang pangalawang Pangulo sa nasabing imbitasyon na layunin lamang ang public exposures at pamumulitika. Paliwanag ni Rimulya na kung ang Mother Committee, hindi lang ang subcommittee ang mag-imbita sa Vice Presidente, ay posibleng ikonsidera nila ang pagsipot sa investigasyon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, Pangulong Aquino itinanging bine-baby daw si Pemberton. Ang report ihatid sa atin live mula sa Palasyo ng Malacanang. Brigada Leo Malikdem, i-brigada mo! Brigada Live Report! Mariin ngang itinanggi ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino na nabibigyan special treatment o tila nabi-baby ng bansa si U.S. Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton na itinuturong pumatay kay Jeffrey Laude alias Jennifer. Sa kanyang pagharap sa Annual Presidential Forum sa FOCAP kanina, sinabi ng Pangulo na kahit isang Pilipino ang nakagawa ng kaparehong krimen ng kay Pemberton ay ganito din ang magiging pag-handle ng gobyerno habang tinawag pa ng Pangulo ang pagtrato sa Amerikanong suspect ng special negative treatment. Iginit ng Pangulo na hayaan munang gumulong ang preliminary investigation bilang bahagi naman ng due process sa bawat krimeng nangyayari. Samantala, tinawag naman ni Pangulong Aquino na healthy development ang pagkakalipat ni Pemberton sa Campo Aguinaldo. Matatandaan na kaninang umaga inilipat na sa Campo Aguinaldo si Pemberton mula sa barko nitong nakadaong sa tubig, pero mga sundalong Amerikano pa rin ang magbabantay dito. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang mga balita, naglaan ang Department of Health ng 500 million pesos upang malabanan ang nakamamatay na Ebola virus. Ayon kay Health Secretary Enrique Ona, ang budget daw ay kukunin sa Departmental Quick Response Fund kung saan ang Research Institute of Tropical Medicine ang magiging pangunahing ospital na hahawak sa kaso ng Ebola. Nasa 20 government hospitals din ang ire-retrofit upang humawak sa mga Ebola-stricken patients. 3 rito ang gagawing treatment centers. Nauna nang sinabi ng Malacanang na tutungo ang ilang foreign health workers sa bansa upang tulungan ang mga local health workers kung paano palalakasin ang kanilang pagdepensa laban sa nakamamatay na sakit. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ito para sa mga mistera. Mga mistera, naranasan nyo na ba na paulit-ulit na panlalambot ng inyong pagkalalaki? Nako, Brigada Sandy. Ako na naman. Naranasan mo na ba ito? O hindi kaya yung kawalan ng lakas at gana sa pakikipaglabing-labing sa iyong asawa? Naku naman, madalas po yan nagiging dahilan para hindi mo na magampanan ang papel mo o isa sa mga papel mo bilang kapareha. Naku, isang kondisyon po ito mga kabrigada na kung tawagin ay erectile dysfunction. O wag ka nang mag-alala ha, dahil sa tulong ng Tongkat Ali na isa sa mga sangkap ng DriveMax Herbal Dietary Supplement ay kaya mo nang ibigay ang 24 oras na lakas at tigas na hahanap-hanapin at siguradong laging hihilingin ng iyong kaparehang naglalambing. Kaya mag-DriveMax Dietary Supplement Capsule na mga kabrigada. Take 1 capsule 30 minutes before lovemaking. 24 oras ka ng malakas. Ang DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule mga kabrigada, available na po yan sa mga leading drugstores nationwide.
At syempre po tayo ay naririnig din sa Brigada News FM Cebu, Brigada News FM General Santos City, dyan po sa Zamboanga City, Coronadal, Toledo City, Cebu, Cotabato City, Puerto Princesa, Palawan, San Carlos City, Negros Occidental, Cagayan de Oro City, Calibo, Aklan at sa Daet, Camarines Norte. Balita Nationwide sa tanghali. At yan po ang unang bahagi ng ating balita. Live na inhatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drive Max Adults Herbal Capsule. Kasama pa rin si Brigada Sandy Madarcos at ako po ang inyong lingkod, Brigada Luna Agimat. Manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa tanghali. One time, the new Filipino time, 12:40 ng tanghali, mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Kataw, anak! Hoy, Bardak! Bakit ka natutulak sa gitna ng klase ko? Napakalambing kasi ng boses mo, ma'am. Yun po ang dahilan kung bakit ako nakakatulog. Bakit yung mga classmates mo hindi nakakatulog sa klase ko? Kasi, ma'am, hindi po sila nakikinig sa'yo. Ay! Okay kayo! Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. Umaga pa lang, tutok sa araw. Pero sa pagmamaneo, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako, ha? Ay, naku. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs.? Mag-exercise ka kasi. Kumain ng tama at mag-Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako, ha? Ready ka ba? Anytime. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule ay mabibili na sa South Star Drug nationwide. RBV Pharmacy, Palanas, Lemery, Batangas. Veslino Hidalgo Pharmacy, Poblacion, San Antonio, Quezon. City Drug, Blue Boss, Makati City. At AMYRC Drug and General Merchandise sa Public Market, Santa Cruz, Laguna.